Hirap, di ba? So, ayaw tumigil. Okay lang yan, Ivan. Okay lang yan. When did you find the courage to say, I'm gay? Yon, kala nyo ang dali-dali lang nung ang hirap nun. Kasi bago pa to, di ba, naamin mo na yan eh, di ba? Kaya kanina, kaya open na siya to saying I'm gay on TV today, Yes. di ba? Pero before this, when did you have that courage na sabihin, I'm gay? Kasi alam mo yun eh, pero hindi nasasabi ng dila mo, binabarayan dito, nakabarayan dito dahil sa takot. Alam na yan ito, pero hindi malabas nito. Binabarahan siya ng sobrang takot. Kailan nawala yung takot na yun? Naramdaman ko na, or in-acknowledge ko yung sarili ko, noong moment na nakipaghiwalay ako sa kanya. That was a New Year. December 31 ang gabi. Hindi pa New Year yun kasi January 1 ang New Year. Papunta. New Year's Eve. Bago putukan eh. Hindi pa Bisperas yun. New Year's 12 Eve. eh. Hindi kita mapagtatanggol doon. Hindi, joke lang. Hindi, I was just trying to make it light. Yeah, but Salamat po. Sorry. ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yun na pag ganun kang tao, punta ka sa impyerno. Diba? Ng taong sinasabi nilang relihiyoso sila. Paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? At saka, Tsaka hindi- Sige, Kuya Bon. Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Ay, wag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? So, I am very proud of you that you again found the courage to speak your truth because your truth will allow people to understand you. Kasi bago mo nasabi yan, ang tingin sa'yo ng mga tao, salbahe naman ito. Luloko siya ng babae. Diba? Bakit siya ganun sa babae? Wala siyang respeto dun sa babae kasi hindi nila mauunawaan kung saan ka nang gagaling. Yun ang kanina pa ako kating-kate na gusto kong masabi niya ang katotohanan niya para maunawaan niya siya. Hindi para sabihin tama ang ginawa niya, kundi para maunawaan niya bakit siya umabot doon. Pareho kayong naging biktima. Humingi ka na ng patawad sa kanya dahil nasaktan siya. Madaming beses. Kasi sobrang guilty po ako talaga sa nagawa ko sa kanya. Kasi, yun nga, aside dun sa, ang dami sana niyang first time na magical sana, na matatandaan niya, kinuha ko yun sa kanya eh. So, ang dami ko pong beses na nag-apologize sa kanya and it still feel guilty pa din. Kulang. Parang walang kahit anong word or effort na pwede ko ibigay sa kanya para, yun, para lang umokay. Kasi, I still wanted her to be my friend. Yeah. Pero yun ang masakit. Hindi mo na kasi mababalik yun eh. Hindi na mababalik. Diba? Pero, kahit pa sapat na na-acknowledge mo yung nagawa mo, humingi ka ng kapatawaran sa kanya, ng sincero yung humingi ng patawad sa kanya na nanggagaling din sa pag-ibig. Inihingi mo ng kapatawaran sa Diyos mo at dapat ihingi mo rin ng kapatawaran sa sarili mo. Palayain mo sa bigat ng guilt,
ng pagdududa sa'yo, kailangan mong maging malaya doon. Napatawad mo na ba si Ivan? Opo, lalo na po nung breakup po namin, sobrang messy po nun afterwards. Kasi nung nakipag-break po siya sa akin, may common friend po kami na naging close ko for a time. Tas, to the point na sabi po nung iba naming kakwarki nung Chaba na yung common friend na yun is pagsiselosin namin si Ivan. Tapos yun po pala, silang dalawa po pala yung in a relationship. Ako po yung last na nakaalam. So, medyo yun din po yung isa din po sa mabigat na pinagdaanan po ng friendship namin ngayon. Honestly po, hindi ko rin alam kung ano yung inamamagitan sa kanila nung naging boyfriend ko. That was my first boyfriend. Hindi ko alam kung anong nangyari. Well, saka ko lang siya nalaman nung naging kami na. So, yung Saka mo lang nalaman na... ano po, na ganun pala, kinakausap niya to. Kinakausap po kasi ako nung common friend. hindi mo rin sinasadya na parang may something pala sila noon. Hindi po. Kasi that time, magkausap sila, inaabot na ng gabi, nagugulat ako, bakit? So, iniisip ko noon, baka sila yung magkakatuluyan. Di, hanggang sa, hindi ko po talaga alam yun. Hindi ko alam na nag-uusap sila. And then, ako naman, bilang in-explore ko na yung sarili ko, nagkaroon ako ng chance na since cutie pie kasi yung bagong pumasok na choir member na naging friend niya. Ito pong pinag-usapan natin. So, nagde-develop yung emotions ko something romantically towards him. Kaya, nagkaroon din kami ng moment na magkausap kami 2 araw non-stop. Siyempre natulog. Pero and then after that, nag-confess ako sa kanya dito dun sa first boyfriend ko na yun, na gusto ko siya. And then nagulat ako kasi gusto niya din pala ako. When ang alam ko, kasi nakikita ko din sila dun sa group na masaya din sila, ganyan. So, gulat ako. And then ginrap ko na yung opportunity na yun na maging kami. Kasi may spark, may kilig. Sa kanya ko naramdaman na ibang gigil. Oo. Doon mo na-differentiate yung naramdaman mo sa kanya dun sa naramdaman mo dun sa guy. Yes. Malayong malayo. Malayo. Kaya mo masasabing, confirmed. Veklot ako. Sa true. Naiintindihan kita kasi ganyan din ako.